Meron ngayong magre-rent ng sasakyan. So, ipiprepare ko. Uh, Dadating siya ng alas 9 ng umaga. Ito. Yan, dadating siya ng alas 9 ng umaga. Saan ba yan? Ito. Dadating siya ng 9. And then, sasauli siya ng Wednesday. So, i-prepare ko lang yung sasakyan. Pinaka-car wash ko na to kahapon. Kailangan ko na lang punasan yung dashboard. Konting vacuum lang nung carpet. And then, konting punas nung mga upuan. And ready na to. Full tank na rin. Kaya, ready to go na to. Ayun, pagka nasa turo nga pala kayo, kailangan full tank yung sasakyan, malinis, and kailangan nyo rin kumuha ng mga pictures para evidence. Let's say, knock on wood, magkameron ng damage, accident, para meron kayong ebidensya. As per turo, at least mga 20 photos ang kailangan yung i-upload, or more than dun, para meron kayong evidence just in case mag-claim kayo or i-contest nyo sa insurance ng turo. So far, wala pa naman akong ganun na incident na kailangan kong mag-claim sa insurance. Mababait naman yung mga guest or yung mga customers. Kaya, ayun. Sana, knock on wood, walang accident na mangyari. Syempre, laging may risk sa ganitong business. Kaya ako naman ipinasok itong sasakyan, ito. Kaya ako naman pinasok to sa turo kasi nakagrahe lang dito. Hindi ko nagagamit. So, nanghihinayang ako kasi nagbabayad ako ng monthly. Then, hindi naman nagagamit. Yun na aking point to. So, naisip ko na magturo para extra income din. Para hindi naman nakagrahe lang for the whole month dito. Saka meron pa naman kaming isa na pwedeng gamitin. Dito kasi sa US, necessity ang dalawang sasakyan just in case meron ka ng problema dun sa isa, meron kang backup. Yeah. Pero most of the time kasi yung lang isa yung aming ginagamit. Okay. So ayun, tapos ko nang linisin yung sasakyan. Aantayin ko na lang yung driver. Na-vacuum ko na yung sasakyan, napunasan ko na yung mga dashboards, yung mga upuan, na-sanitize ko na rin. Ano pa ba? Chinek ko yung tires kung may malambot ba o full tank na rin siya, na-check ko na rin. Nakuhanan ko na rin ng pictures. Yung interior at saka exterior. Ano pa ba? Chinek ko na rin yung mga liquids like yung windshield washer water, yung mga ganun, mga basic lang. Kasi para syempre para smooth yung travel ng ating guest, di ba? Ito nga pala for pick up dito sa address. Kaya antayin ko na lang. Nag-message na rin yung magre-rent. Ang sabi, baka malate sila ng 30 minutes. Kasi manggagaling pa sa Roseville.
Yun. Pero pagka, yun, for pick up ito, meron namang mga rent na nagre-request yung guest na i-drop off sa airport kagaya sa San Jose. Pero since na lumipat kami dito sa Sacramento, ang airport na pwede kong i-drop off yung sasakyan ay sa Sacramento Airport. Yun. Pagka ganun ang ano nila, yung request, ipaparada ko to sa parking lot ng airport and then iiwanan ko na doon. Pero bago ko iwanan, isa-set up ko yung meron akong ganito. Ito ikinakabit sa bintana ng kinakabit ito sa bintana ng sasakyan. Tapos nakalock na siya. Then ipoprovide lang ako ng code. Tapos ilalagay ko sa loob yung susi. Yan, para hindi ko naantayin kasi minsan delayed yung flight. So matagal akong sa halip na mag-aantay ako ng matagal, iiwanan ko na lang. Saka kasama na yun sa sa extra bayad. Meron yung kasi pag drop off, pwede ako mag-set kung magkano yung additional na fee. Let's say sa Sacramento Airport, nag-add ako ng additional $120 para sa drop off doon. Kasi medyo malayo sa akin. Yun lang. Yun, malis na.